Busy pa si Lolo Trump sa pambobomba sa Yemen. Sa bagay, sabay-sabay, no? Sabay-sabay talaga. Hindi bagay sa mukha ng nag-joke. Correct! Alam nyo kung gwapo-gwapo man lang siya sana, putya, baka magtilian pa yung mga single mom. Eh. Kaya sabi niya, dapat tinignan nyo kasi kasi nagtatawanan eh. Pinagtatawanan ka, yung mukha mo, pipilahan, utot mo. Kaya maaaring gawin dahilan para mabigyan ng interim release si Tatay Diggs. Alam na po ng abogado nila yan. Kapag ang matanda tulad ni Duterte na 70 years old ang nagbiro about sex, alam mong biro lang yon. Pero yung tumatakbong congressman ang nagbiro, alam mong malaswa. Ang problema niya kasi, pinangangatwiranan yan. Tignan niya. Ito, bakit hindi kayo maasar? Wag po kayo magalit sa akin, magalit po kayo sa gumawa ng video. Ikaw yung nagsasalita, ikaw yung kinuna. Yung nag-upload pa ng video ang may kasalanan. Ang nakita lang sa video yung sinabi ko, pero yung reaction ng tao hindi nakita na tumatawa. Yun lang ang purpose ng joke. O yun naman pala, joke lang pala. Ba't kinakailangan mo magpaliwanag? Yun yung problema eh. Alam nyo po, may tungkulin po yung nagjo-joke. Hindi mo ba alam yun, attorney? Ha? May tungkulin yung nagjo-joke. Ang tungkulin mo, dapat wala kang pake. Pucha, may nagjo-joke ka pala, tapos may na-offend ka sa joke mo, bigla ka may pake. Yun yung problema sa'yo eh. Yung pagjo-joke po, wala ka dapat pake. May masakta eh, joke nga eh. Kaya lang, hindi po joke talaga yung pag pinapaliwanag mo, hindi talaga joke yun. Kinakailangan mo pang ipaliwanag eh. Gusto mo palang tanggapin ka eh, di yung pagkatao mo kasi ang may problema. Sutil ka pero gusto mo tanggapin ka ng lahat. Yung mga Duterte, alam nila sutil sila. Alam nilang hindi sila tatanggapin ng lahat. Hindi po pwedeng tanggapin ka ng lahat. Pati kriminal, tatanggapin yung mga Duterte. Pati yung mga drogista at mga drug lords, tatanggapin ng mga Duterte. Yung mga magnanakaw sa gobyerno, tatanggapin ng mga Duterte. Yung mga oligarko, na legal na magnanakaw, tatanggapin ng mga Duterte. O di ba, ang daming hindi tumanggap sa Duterte. Kaya maraming kaaway ang mga Duterte, the revenge. Matanggal ka lang sa pwesto, talagang kita mo, walang hiya-hiya na. Lahat ng naapektuhan ni Tatay Digong nung siya'y nanungkulan, yan yung kalaban niya ngayon. Mga drogista, mga drug lords, mga pusher, mga magnanakaw sa gobyerno, kita mo? Yung hinamon niya na mag-waiver tayong lahat, biglang umatras sila. Mag-waiver ka ba, Mr. President? Ngayon na. Bakit ipagpapabukas pa? Gusto mo, gumawa na kami? O mag-waiver tayong lahat? Dead mabigla, oh. Wala nag-press-con na. May nag-press-con ba na? Hinahamo kami mag-waiver. Eto, ang sagot. Wala pong ganun. Mas marami palang tinatago. Kaya maraming kalaban si Tatay Digong. Yan yun, attorney. Hindi ka pwedeng manakit ng kapwa tapos yung gusto mo tanggapin ka pa rin. Nabastusan na nga sa'yo. Pag ikaw nagsalita, ano ngayon kung magalit kayo ng mga bobo yung BBM vloggers? Magagalit yung BBM vloggers. Lalo na yung mga bobo. Ganito ang lusot ng matalino. Alam niyo po, ang magagalit lang sa akin na BBM vloggers, yung mga bobo talaga. Kasi yung mga matatalino, hindi po sila magagalit. Dahil alam nila, hindi sila yung pinasasabihan ko. Di ba? Ganun yun. Kaya hindi na sila magpapakita ngayon ng galit. Bakit? Pag nagpakita sila ng galit, malalaman ng tao, ay ito yung mga bobong sinasabi ni Badong. O kaya kahit na galit na sila, hindi sila magre-react sa sinasabi kung bobo sila.
Kasi kung bubukat nag-react ka, puta talagang ikaw yun. 6 years kasing ginutong mga magnanakaw, Boss Buds. Correct. Si tatay kasi nakilala ng Joker. Saka kasama sa charisma niya yung pagiging natural na niya. Saka hindi siya pleaser. Correct. Yun yung word. Pleaser. Alam mong marami kang masasaktan, tapos gusto mong ipi-please ka pa. Ako, boss, di na ako galit. Anong gagawin? Kung di ka nagalit, anong gagawin natin? Sir, nakita mo na yung post ng mga pasahero, lalo na ng foreigner, alam na nila laglag, bala. Bumalik na sa airport natin, kakaya sa buong mundo, kawawa Pinas. Di ba? Nakakahiya talaga yun. Manin nyo nung Duterte yan, hindi naman pinagkukunan ng impormasyon yan. Sa kanila, biglang ganun kababa yung mukha na ba si BBM sana sunduin na siya para hindi na nahihirapan. Kuya Host Badong, gandang gabi po, Filipino boy. Boss, anong date ka nag-guest sa SMI? Manonood ako. Nakalimutan ko na po eh. Good evening po. Yan. Kala ko nga yun na eh. Baka sabi, alam mo yung pag mga ganun, no? Baka gawin na kaming regular. Para mabigyan ng konting kahihiyan mga kandidato na walang kalaban, wag nang iboto ang mga kalugar nila. Para kahit panalo sila, kukonti boto sa kanila, makikitang walang bilib constituents. Yan. Sabi ni PRRD, ang Pinas daw ay parang eroplano na paikot-ikot lang at di maka-take off para umunlad. Meron na sana eh. Yung panahon ni Tatay Digong, alam niyo po, ang basehan po ng kaunlaran talaga ay infrastructure. Lahat po ng mayayamang bansa nag-invest sa infrastructure. At saka sugpuin mo yung mga corruption, kriminalidad. Kaya si Tatay Digong, tama po ang tinatahak. Tama. Si BBM, kumusta naman ang tinatahak? Kayo na po maghusga. Meron po bang proyektong malalaki si BBM? Anticlair, pasok. Tanong kay Anticlair, bakit po walang malalaking mga big project, yung mga big infrastructure project si BBM? Kasalukuyan po ay nilulutas pa natin ang problema sa right of way. 3 taon right of way pa. At hindi pa nalulutas. Nilulutas pa lang ang right of way. 3 taon. Hay nako. Sabi din nila daw. May daw eh. Anong balita sa SMNI? Magandang madaling araw sa inyo dyan, Sir Badong. May mga kakilala din ako at kababayan natin na gustong umuwi kaso natatakot sa mga nangyayari sa ating bansa. Pinag-aaralan pa. Ano po masasabi ninyo sa rally nagaganapin ng Manibela? Sabi. Pinag-aaralan na po ang win-win solution. 3 taon na nagrarally Manibela, win-win solution pa rin. At pinag-aaralan pa rin. Ano masasabi nyo na binabarat yung mga magsasaka natin, binibili ng mas mura ang kaya po dapat ibenta nila sa NFA. Ang NFA po, dadalhin pa yung palay doon sa NFA. Wala pong sasakyan. Kaya po, pinoproyekto po, bibili na po ang NFA. 3 taon na, bibili pa lang. Paano yung palay? Ngayon yung tinatanong. Binabarat sila ng presyo ng palay. Bibili pala na sasakyan ng NFA. Matindi talaga eh. Matindi talaga eh. Ano po masasabi nyo sa pinakamaraming nagugutom ngayon sa panahon ni BBM? May nagugutom? Di ba meron na sa Pasay? Walang gutom project?
Meron na raw sa Pasay, walang gutom project. Pakakainin lahat ng gutom. Kaya kung taga Jensen ka, bakit ka magugutom? Eh meron ng libreng pakain sa Pasay. Kaya pag ikaw ay taga Cotabato at ikaw ay nagugutom, bakit ka magugutom? Di ba meron ng walang gutom sa Pasay? Yan ang mga sagot na ano, no? Ang sarap sariwain. Ha? Aaralin natin bakit may nagugutom. Paano may nagugutom? Eh meron na sa Pasay. Anti-gutom sa Pasay, meron na. Mga pagpag. Meron na kami nilulutong pagpag sa Pasay, ah. Eh taga ano po kami. Doon po kami, nagugutom po kami. Taga-probinsya po kami ni Speaker. Taga-probinsya ni Speaker, nagugutom. Eh, magbagong buhay na kayo. Ang dami yung pinamigay. Yan ang ating gobyerno. At mali po kayo pag sinasabi nyo po, sino ba nagsabi walang planong gobyerno? Si BP Sara. BP Sara, diyan kita ko kontrahin. Minsan lang ako kumukontra sa'yo. Yung 1 million na pabahay pa pala. Tinanong si kumusta na po yung 1 million pabahay? Wala pong 1 million. Umamin. Ilan na po napapatayo? Sa loob ng 3 taon, pag natapos, hindi pa po tapos, pag natapos, 280,000. 3 taon, 280,000. Pag natapos, kailan po matatapos? Sa 2049. 2049 pa pala matatapos. Wala pa pong 1 million na papagawa. Wala pa pong 1 million. Wala pa po. Sabi po 1 million eh. Bumulong na lang si Claire. Tanga ka pala. Naniwala ka sa amo ko. Pero sa sarili lang sinabi ni Claire. Sabi ni Auntie Claire sa sarili niya, tanga pala kayo. Naniniwala kayo sa amo ko. Ako nga, hindi naniniwala. Tanga pa yung mga reporter. Okay.